Evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong lingkod. So today is December 16, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may King Chief, sa may West Avenue, Barangay Santa Cruz, San Francisco del Monte, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may 700 Banawi Avenue, St. Peter, San Francisco del Monte, Quezon City. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano po? Gagawa ng traffic tong mga ano dito, nagdadak ng mga materialis, hindi nila inaayos yung ano nila eh. Kaliwat kanan ba naman ang ang nagka-park? Ano ba yan? Napakahina din ng driver. Pahina. May nakapark sa kabila, oh. Nag-unload sa kanan, tapos meron din sa kaliwa. Paano kami makakadaan dito? Nagbe-build pa yung ano. Ano ba yan? Dapat inaayos nila. Ayos na. Tagal na eh. Almost 10 minutes, pero mo yun. Dapat yung mga flagman nila aktibo lagi. Sa mga ganyan talaga dapat yan may flagman. May mga taga-kaway-kaway flagman na yan. Malaking company. Yan talaga kapag mga malaking company ang nagpapagawa. Malaking construction company. Kompleto sa mga tauhan yan.
cover. Dapat yung nasasabing pagtatalaan ng tinatawag na anti-collusion task force. Kaya alam niyo naman pagka-collusion malaking issue po ito para sa sektor ng transportasyon. Lalong-lalo na kung sasabihin na natin meron mo mga iniingatan mga prangkisa at legal mo bumabiyahe sa lansangan. Outside po nito ay ginaramat po natin tawagan si Ka-Obed Martin ng Pangulo ang ating pong pasang banda. Magandang gabi po, Ka-Obed. Welcome sa Nova Insider. Magandang gabi, kaibigan Carlo at sa DCWB Insider at mga naikinig ko nanonood isang magandang gabi po sa akin. Apo, una maraming salamat po sa pagkakataon ito, Ka-Obed. Ano po ang initial na reaksyon ng inyong grupo dito sa pagkakatatag ng anti-collusion task force ng pamahalaan? Sa atin, ano po ito, mahalang sa ating gawin. Tapos na iwasan po natin po ng maawayan. Ano po, kaso yung ginawang dito ng DOTR, LTFRB at ng DOE, sabi po nga kanina, first time in the history of transportation na nagkaroon ng task force ng DOTR at ang DOJ sapagkat ako yung 55 taon na, 53 taon na ang transportasyon nang ako'y bumiyahe operator ako ng biyahe sa Sacramento 1977-75. Alam mo kaso buhay na ang mga school at talagang meron naman na may hawak niya mga humahawak sa mga nasa pamahalaan natin rin mga nasa pamahalaan. Kanya yun kanina ang pasalamat ko sapagkat kung makapagkaroon na sitwasyon ko kaya nga na sinasabi ko si ating kalib DOJ at Secretary Bilat na rule of law ay kailangan na ipagpag natin. Kanya nga nung sumulat ng DOTR at ng dalawa napag-usapan natin sila si Secretary Bibati Lopez at ating siya ng LTFRB agad sila nagkaroon ng pagtulong at napagkaisa na nga itong task force neto na ipagpag na at sa ating hanay kaibigang kaso palagay ko yung 30% sa 35% na nawawala sa atin kung mawawala po ang mga kulor nito ay madadagdag ng kita lulog pa at sa ating Kalakhang Maynila o sa buong Pilipinas. Kasama kaya dito sa sinasabi niyong 30% yung mga nagsasabi naman na ilang grupo ng transportasyon na matagal nang nakapending yung aming dokumento dyan sa LTFRB pero hindi naman na-actionan. Well, palagay ko kaibigan kaso sa nagkakaroon ng Biguani talaga medyo mabagel no? Pero sa ngayon, alam mo, hindi naman pinapupurihan si Chairman Vigor kasi madalas yung may pag-meeting niya nakikita po ng movement ng admin ng kanilang papel sa LTFRB at nakita na watch ko yan out nung matanggal na nung lumipat na si former Chairman Biguani sa OTC at kumali siya 37,000 ang mga unsigned document sabi yung sa institution special permit, merong provincial authority ang hindi nabibirmahan at niya ang kanyang marching order nila before the end of the year noong December neto ay matapos po lahat yan at sa akin nakita ko rin sa legal department sa Atty. Valero ay talagang nagkukumagan sila na isa-isa sa lahat yan yung pong nakaraan na pag-uusapan pero sa ngayon mabilis na po ang takbo ng papel sa ating LTFRB. Itong binubuo na task force laban sa pagdulong. Kabilang din ba ang inyong grupo at ilang mga sumapa sa transportasyon ang kabilang natin ikinonsider o yung nakipag-dialogo rin muna para mabuo itong ganitong task force? Alam mo, kaibigan Carlo, nung pag-upo ni Chairman Pico, nag-meeting na po kami niya, nagkaroon ng public consultation sa very increase at talagang kinonsulta niya kami mga stakeholders na talagang pagtaas ng pamasahe. At doon sa consultation, kasama na nga po ito sa pag-usapan yung pag-create ng task force, DOTR ng DOJ, upang mahuli ang mga kulor neto at yung pong mga nagpo-protection dito. Sapagkat nakita po natin po ni Chairman Mendoza kanina na talagang marami ang cover dito. Basta parang syndicated na itong nangyayari sa kulor neto. Hindi lang individual, hindi lang basta na meron na pag-chipo ito.
Tama po yan. Hindi lang po Hindi na talaga. ganun to. Hindi na, grupo na talaga to. Talagang lahat sa UP Express meron, sa bus, talagang all mode of transport talaga meron kumakano na malaking grupo para yung posisyonan sila. Pero yun nga po, pinututwa. Kanina nabanggit ko, may 55 years na transport sector. Ngayon lang magkakaroon ng paglilinis tungkol sa close method. Sana po, hindi ang kaso po ng considerable insider, marinig po, nakasamang order na nalihin po may mga dokumento. Pagtagumpay po sana ang DOTR at ang DOT. Ito lang po, sa tabi. Sa Ang kanan. benepisyon dito kay Bihan Carlo, ang mga commuters, number one. Sabi ko nga, Sige po, ingat po ma'am. God bless po. comprehensive insurance o passenger insurance ang mga kuloro. Kung magkaroon ng accident, ay naku po dito pa paano ang mga pasero. Atay at may operation. Sabi ko nga, dahil po ng mga insurance kasi sa passenger at sa Ano pa yung dahil sa sinasabi na para sa ikatagumpay nito anti-colonial transport. Kasi sabi niya pa Ayun, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna po sa mantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. So this is Joe Pareda, Filipino Channel. Ang pagpaalam po. Ay, ayan, paalam po.